Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Kumustahin naman natin ulit ang kalagayan ni Mr. Apollo Kibuloy, ang Doomsday Preacher. Ayon kay Jario Boliedo ng The Rappler, ay meron siyang update ngayon kay Kibuloy. Kaya tara na, atin pakinggan ang hiram na video natin kay Jairo Boliedo ng The Rappler. Narito ang video. Nire-request ng United States na ipadala sa kanila ang alleged trafficker na si Apollo Kibuloy para doon makulong. Ito ang update sa Doomsday Preacher na patong-patong ang kasong kriminal. Ako si Jairo Boliedo, pahiram ng ilang minuto at pag-usapan natin in detail. August 20 ay kinonfirm ng Philippine Ambassador to the United States na si Jose Manuel Babe Romualdez na nag-request nga ang United States sa Pilipinas para nga i-extradite itong si Kibuloy. Final daw ang request nitong June lang at pina-follow up na daw ito ngayon ng United States. Pero sabi ni DOJ Secretary Boying Remulla, sa part daw ng DFA dito sa Pilipinas ay wala pa raw nare-receive na request from the United States. Aba, medyo nakapagtataka no? June pa pala ito pinafile ng Amerika dito sa kung alin man dyan, DFA ba o DOJ. Pero ayon kay Boying Remulla ng DOJ, wala pa silang natatanggap. Bakit ngayon? Agosto na ngayon June pa yan na extradition request pinadala ng Amerika dito sa Pilipinas. Ano ba talagang ahensya ang tatanggap niyan? Na una, nagturuan na nag-umpisa ng idribble ang bula at katulad ng sabungero issue, malulusaw din ito kapag ganito na pinapatagal-tagal at nagtuturoan na kaagad ang DFA at DOJ. Palagay ko sa DFA ang una kasi Department of Foreign Affairs, and then papunta na yan sa DOJ, and then papunta sa Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court ay mga Kibuloy ang nandyan mga tauhan ni Duterte, kaya sa Supreme Court pa lang lusaw na ito ang kaso ni Kibuloy. Kaya ang dito, pag-asa na lang ay ang presidente natin si PBBM kung anong stand niya, kung ipapadala niya ba o dito palilitisin sa Pilipinas. Kapag dito yan lilitisin ay malaking ang pag-asa, malaki ang pag-asa na makakawala din yan. Okay, balik tayo kay Jairo Boliedo ng The Rappler. May ganitong request kasi huwag natin kalimutan na nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng United States Kibuloy dahil sa trafficking. As in, yung FBI po na pinapanood natin sa mga American series. Kaso, ito ang caveat. Hindi porket may ganitong request ang United States ay basta-basta ibibigay na lang natin itong si Kibuloy. Base sa rules natin locally, dapat po ay tapusin muna ni Kibuloy ang mga kaso niya sa Pilipinas bago siya i-extradite sa ibang bansa. Sa ngayon po ay nakakulong si Kibuloy sa Pilipinas dahil sa mga kasong trafficking, child at sexual abuse na pending po sa Pasig City at sa Quezon City. So kung susundin po yung mga sinasabi kong rules kanina, ay dapat matapos muna po itong tatlong kaso na ito. Actually, nung na-arrest si Kibuloy noong 2024, sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. na dapat nga ay harapin muna ni Kibuloy yung mga kaso niya sa Pilipinas bago natin pag-usapan yung extradition with the United States. Ito mga kababayan, kung dito tatapusin ang paglalitis ay walang katapusan yan hanggang sa malusaw at mapawalang sala si Kibuloy. Dahil nga ay pera-pera dito sa Pilipinas, pera-pera. Ngayon si Rico Domingo, isang attorney na dating presidente ng Bar Association of the Philippines. Grupo ng mga attorney ang Bar Association of the Philippines. Rico Domingo nagsasabi na pwede palang hiramin ng Amerika si Kibuloy at litisin muna doon habang ang paglilitis dito ay ang bagal-bagal. So pwede palang hiramin muna yan si Kibuloy papuntang Amerika, din ibalik ulit depende sa verdict doon sa Amerika. Kaya pwedeng ganun. At panghuli na pag-asa niyan talaga ay si PBBM kung ano ang kanyang decision. Pero sabi ni PBBM kanina, di ba, na unahin muna dito sa Pilipinas paglitis yan, pagbayarin ng kasalanan. Ang pagbayaran niya ay pera yung ibabayad niya sa mga judges Kaya malulusaw, di ba mga kababayan? Kaya kung ako, para hindi na tayo gagastos sa paglilitis dyan sa anak ng demonyong yan, anak daw ng Diyos ng mga demonyo, ay ipadala na yan sa Amerika para wala na tayong gastos at doon na lilitisin ng Amerika yan.
walang kawala kasi ayaw magipag-usap ang mga ano dun eh. Hindi uso sa Amerika ang lagayan. Ang bayaran, ang suhulan, hindi ba uso doon. Ang batas ay batas. Kaya dapat ipadala na yan. Okay, tapusin natin ang video courtesy ng The Rappler. Kaya interesting kung paano tatakbo yung mga bagay. Especially kung mapapalipad sa United States itong si Kibuloy, given na may ganito tayong local rules. Kasi po, nandyan ang geopolitics, nandyan ang ating relations with the United States, nandyan ang aid at marami pang mga bagay na pwede makaapekto dito sa extradition request ni Kibuloy. Kaya, at eto mga card lover, meron akong napansin ngayon sa kay Kibuloy, wala na gaanong nag-vlog eh. At saka kung mag-vlog ka, kukunting na lang ang views. Di ba? Ibig sabihin yan, sa analytics, ay hindi na sikat si Kibuloy. Hindi kagaya noon na kung mag-vlog ka ng Kibuloy, nung hinahanap pa siya ni General Torre, ay grabe. Libo-libo ang view bawat araw. Ngayon, hindi na. Hundreds na lang. O minsan, 20 na lang eh. View a day kapag nag-upload ka ng about Kibuloy. Kaya nasaan na kaya si Kibuloy, no? Palagay ko ay hindi pinapakita eh kasi palagay ko ay maganda ang room niyan sa baka na house arrest na nga niyan eh o kaya hospital arrest, baka palagay ko nandiyan na lang yan sa hospital, wala na yan sa kulungan kasi special treatment talaga yung anak ng Diyos na yan. Grabe mga kababayan, no? Eh nahuli na nga, hindi pa rin makulong eh, wala pang sentensya yan si Kibuloy. So ano pa yan, itong parang detenado pa, nakadetain pa lang yan, wala pang sentensya yan eh. Kaya hindi pa yan yung talagang kulong na nasa maximum prison. Kaya si PBBM na lang pag-asa dito eh. Kasi ang last na ano diyan mag-decide pala, sabi ni Attorney Rico Domingo ay ang presidente. At sabi rin ni Claire Castro, ang presidente ang last na mag-decide kung ipadala si Kibuloy o hindi. Ngayon ang sabi nga ni PBBM ay litisin muna sa Pilipinas. Ngayon hindi alam ni PBBM na ang Supreme Court ay hawak ni Digong. Therefore, hawak din ni Kibuloy. Therefore, hawak din ni Atong Ang, di ba? Kasi yan ay mga ano yan eh. Magkakuntsaba, mga magkakaibigan yan. Kaya ang Sabongero issue, nalulusaw na eh. Wala na, lusaw na. Si Remulla hindi na nagsalita. Meron na sigurong ano, di ba? Mga deal under the table. So maraming salamat sa ating kapatid dyan sa The Rappler, Jairo Boliedo, sa kanyang paliwanag tungkol sa extradition ng anak ng Diyos, anak ng Damuho, walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy, ang Doomsday Preacher na ngayon ang Doomsday ay nasa kanya. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe mga kababayan para lalago ang ating munting channel. Maraming salamat.